Good day mga Kabonsai Army. Long time no see po. Salute. Bago po ang lahat, sana po habang pinapanood nyo to ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yan. Andito po ako ngayon sa aking mga sa aking likuran. Yung mga nirekta ko, mga una ko yan na mga minarkot na mga hibiscus Taiwan yan. For today's video po ay magka-cutback po ako ng dalawa sa kanila dahil medyo tumataba na sila, ika-cutback ko na para tubuan na siya ng mga gagawin kong mga primary branches yan, for preparation na sa mga pagpoporma. Dahil malapit nating makuha yung taba ng kanyang trunk. Yan, pakita ko po sa inyo. Yan po, ito po yung una. Yan. Ito po ay mga hindi na iayos ang paa. Yan. Mga hindi yung kasi mga una nga po yan eh. Takot pa po tayong mag-ayos ng nebari niyan. Pero yan ang taba na niya, no. Lagpas na sa lata ng sardinas. Yan. Gagawin ko po dyan ay dito po siya puputulin. Yan. Tapos ito lang yung magiging trunk nya. Yan po. Halos wala pang isang dangkal. Almost 4 inches lang mula sa nebari. Yan. Taba po nyan. Haba na. Yan. Tapos ito naman po yung isa, mga po yan, mga exotic design. Yan, mga exotic po ang gagawin natin dyan. Yan, ito titira natin, tapos ito dito puputulin. Yan, mataba na din po yan. Yan. Ito yung nibari nya. Yan, putol yan dito balang araw. Tapos ito gagawin natin mga exotic design. Yan po. Yan po. Puputulin na po natin. Sisimulan po natin muna sa baba. Tapos lalagarian muna dito sa baba. Tapos sasalubungin sa taas para hindi mabiyak. Hindi yung isang putol lang. Ganun po ang technique natin yan. Para hindi mabiyak yung pinaka main trunk. Itong main trunk na to, yan. Kaya lalagariin muna natin sa baba, tapos sa ibabaw. Yan. Ipit. Balik tayo lagari. Kaya mainam yung marami tayong lagari. Ayan. Pa sa ibabaw. Kasi pag sa ibabaw natin pinutol, tapos pag malapit na dito nabiyak, mabibiyak yan pag ganun. Sayang yung inibari yung katawan. Yan, putol na. Tuloy muna natin, tapos lilinisin natin kasi sabog yung nyan. Yan sabog, kaya i-clean cut po natin. Pag ganyan po ang naging tabas, sabog matagal po yan maghihilom, or hindi maghihilom, mabubulok. Ayan po.
ito na yun yung magiging bagong trunk. Kaya tabasan pa natin, medyo malapit, malayo pala. Teka, knob cutter na lang, knob cutter. Okay, tuloy na po natin. Yan. Tapos Stickwell. Para hindi mabulok, hindi ma-insekto, maiwasan ng insekto ay pumasok dyan. Yan, ayos yung isa. Tapos ganito po ginagawa ko dyan, dagdag protection ay yan, dahon. At gagano ko yan. Ayan po. Okay, yung isa naman ating isang gagawin. Ayan siya. Putulin din dito. Yun, mabilis lang. Yan. Tapos Stickwell ulit. Pero ito, puputulin ulit din natin. Yan.
Yan. Ayan na po siya. Ang ating ginawa. Kako natin itong cellphone. Ayan. Ayan na po siya. Itong isa. Ayan. Ganyan lang po yan. Ayan. Ayan po. Yung ating kinatback. Yan. At sa mga susunod na mga video siguro puro cutback to, mga tatlo pa, mga tatlong video pa to nung mga mga naitanim na po natin. Kaya parang to update do sa ating mga itinanim na inirekta natin dito sa lupa. Iba talaga pag itinanim sa lupa, mabilis ang paglago. Tapos ang pinandidilig po natin galing sa kanal, kaya masustansya yung lupa. Ayan po. Ayan. Ang design po nito, pangkaraniwan po ng mga magiging design nito, yung mga exotic. Kaya kung mapapansin nyo, parang sasabihin ng iba dyan, ay wala sa rules, wala sa ito po lang mababanggit ko dyan, na napanood ko din po kasi yan sa mga iba't ibang group sa FB, nagtatalo-talo sila tungkol sa mga design, sa mga latag, sa mga rules, guidelines na sinusunod nila. Yan. Nagbabatuhan sila ng mga maaanghang na mga salita, mga patutsada. Ito lang naman ako, ito po masishare ko sa inyo. Pag kayo nagbobonsai, be happy. Tapos huwag nyong ikumpara ang gawa nyo sa gawa ng iba. Sikapin nyo na payamanin yung talent nyo sa pagbobonsai. Huwag kayo madi-discourage pag kayo ay dinidiscourage ng iba. Huwag kayo madi-discourage. Yung mga binabato nilang pangit ay gamitin yung tungtungan para makaangat kayo sa larangan ng pagbobonsai at kahit saang larangan. Yan, sa larangan sa buhay, sa larangan sa trabaho. Pag kayo dinidiscourage ng mga nakataong nakapaligid sa inyo, gamitin nyo yung tungtungan para makaalis kayo dun sa kung kayo minamaliit. Yan, huwag kayo magpaapak. Kumilos kayo ng tama, kumilos kayo ng ayos, at gawin nyo yung best nyo. Yan. Kasi sa bonsai, ito, isa po yan, pag ang ginagawa po natin ay, sabi nga po yan, it's an art pero pag yung ginagawa natin bonsai is copy from sa iba, hindi mo yan art. Art yan ng iba kasi copy siya. Hindi katulad ng sarili mong gawa, kaya mong ipaliwanag bakit ganon, bakit ganire. Art mo yan. Saka kanya-kanya po tayo ng design, kanya-kanya tayo ng style, kanya-kanya tayo ng appreciation. Kaya wag po kayong una-una madi-discourage, tapos wag na ninyong patulan yung mga ganyang klase na pang-discourage, panghahamak ng mga bonsai. Yan, wag na po tayo sumali diyan. Kaya lang tayo. Kaya nga tayo nag-bonsai para maging masaya tayo, pero yung bonsai pa ang magiging dahilan para magkaroon tayo ng kaaway o kagalit. Yan. Kaya be happy. Be happy na lang. Malapit na wakas makikipag-away pa tayo. Ayan. Kaya be happy lang po tayo. Stay safe po sa ating lahat. Hanggang dito na lang po yung ating video. Lagi nyo pong tandaan, always be happy. Ayan. Kahit may troubles, kahit may namamalit sa atin, always be happy. Stay positive. Kaya hanggang dito lang po. I encourage you to be happy sa larangan ng bonsai. Stay safe po sa ating lahat. God bless. Salute. Adios.